Umalingasaw kahit itinago sa tila peking pader, kaya bistado pa rin ang ilang smuggled na isda, karne at iba pang produkto mula China at Hong Kong. Aabot sa 100 milyong piso ang halaga nito. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naglalakihang mga lapu-lapu at iba pang isda na nakasilid lang sa sako at nakatambak ang tumambad sa mga otoridad nang buksan ang cold storage warehouse na ito sa Kawit, Cavite. Clear violation of food safety, tapos wala siyang sanitary and phytosanitary import clearance. So it's a clear violation of Food Safety Act natin. Sa isa pang storage, ganito naman ang mga nakatambak. Bacon, may mga pata ng baboy. Dito sa ilalim, mga beef ribs. So makita rin natin na basta na lang isinalansan. Sa isa pang storage warehouse, kailangang tibagin ang namunang yelo. Frozen meat ang nakaimbak dito. Habang sa iba pang cold storage warehouse, may mga picking dock na bawal ipasok sa Pilipinas. Pati ibang klase ng karne, dimsum, gulay at iba pa. Halos puno rin ng frozen goods ang dalawang palapag na cold storage na ito. Sa kabuuan, 10 cold storage facilities sa warehouse ang nadiskubre nang pasukin ng mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Galing sa China at Hong Kong ang mga ito ayon sa BOC. Ayon sa mga otoridad, sinadya raw talagang itago ang mga cold storage warehouse dahil kung titingnan, hindi mo nga naman sukat aakalain na mayroong mga cold storage sa loob dahil nga dito sa false wall. Kaya hindi raw agad natunto ng mga otoridad ang kanilang pakay. Kung hindi pa umalingasaw ang masangsang na amoy, hindi nila matutukoy ang mga cold storage. So hinahanap namin sa nanggagaling. So hindi naman namin makita dahil nga sarado siya, dahil mayroong false wall. Mabaho siya kasi masangsang talaga. So nung binuksan nila yon, nakita namin may isang kahon ng isda na nabubulok. Umabot daw sa halos 100 toneladang isda, karne, mga gulay at iba pa ang nasabat na aabot sa 100 milyong piso ang halaga. Bukod sa hindi rehistrado ang cold storage warehouse, nakitaan din ito ng iba pang paglabag. Packaging, yung handling, yung storage, bagamat nasa refrigerated, very clear yung violation sa Food Safety Act. Since very glaring po yung diferensya nito, yung i-recommenda na po namin ng issuance ng warrant of seizure. Inaalam pa kung saan ibinabagsak ang mga nasabat na karne na ayon sa DA ay maaaring makasama sa kalusugan. Hindi natin sigurado yung kaligtasan ng mga pagkain na dinala na kagaya ng ganito. So kung hindi natin tiyak yung kaligtasan, hindi dapat ilabas sa merkado. Sasampahan ng kaukulang reklamo ang may-ari ng mga cold storage facility na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nagpapakita. Pasok sila sa economic sabotage. Nakausap namin ang ilang tauhan ng warehouse. Wala raw tao na pwedeng kumausap sa amin. Pagkakaalam ko iba na may-ari nito. Hindi ko alam kung sino. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.